Kakapasok lang, malaking gulo to. Ben Tulfo, kinanta lahat. Rafi, gulat. Trillanes na duwag. Ba? Etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ben Tulfo. Ayan. Kung Si Ben. mas nakakatandang kapatid ni Idol Rafi, bumanat na rin po sa mga estilo ng pag-imbestiga, no? Itong Idol Rafi natin sa Senado. Kapatid na kapatid na mismo, bumibira kay Idol. Aba, nagkakataon. Ayon po kay Ben Tulfo. Nasalang sila. Naalala niyo yung kapatid ni Ben Tulfo? Siya yung DOT secretary noon. Si Teo, di ba? Yung ate nila, si Teo. Department of Tourism Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero nagka-issue nga dyan dahil si Ben Tulfo ng bitag, meron pong pera yung DOT na magpo-promote sa programa ni Tulfo. Di ba? So, inimbestigahan po sa Senado. At yan po, naranasan po ni Ben Tulfo mismo yung dinadanas ngayon ng mga resource person. Ikinagalit niya kasi nabastos siya ni nabastos siya ni Senator Trillanes. Bastos nga, di ba? Parang ang tingin sa mga mga kriminal eh. Kaya hinamon na suntukan ni Ben Tulfo yan sa Trillanes pa lang. Ngayon lang natin natuklasan. Hinamon niya ng suntukan, no? Yun nga ang tanong natin eh. Kala ko matapang ka Trillanes, babatukan mo si Duterte, di ba? Bakit nung hinamon ka ng lalaki sa lalaki ni Ben Tulfo, hindi ka naman pala pumalag? Wala daw kasi siyang kasama eh. Alam niyo, pag hindi lang siya pinapatulan, palag ng palag, no? Salita Tapang, na salita, no? Babatukan niya si President Duterte. Alam kasi ni President Duterte at that time, syempre, presidente siya di ba? Issue lang yan eh. Okay. Hindi po, wag po kayong umasa. Ako po, hindi ko po, eto baka kasi sinasabi nitong taga-FB na pinaasa ko kayo. Hindi ko po kayo pinaasa. Ayoko lang siraan sila. Pero dapat may matanggap kayo. Hindi ko po sinasabi na pinopromote ko sila na may matatanggap kayo. Hindi po. Yun nga ang pinababantay ko sa inyo dahil binadgetan yan. Kung nakatanggap kayo ng ayuda at hindi kayo makatanggap ngayon, ay putya, saan napunta? Hindi po pwede yun. No? Kahit may trabaho po kayo, sasabihin sa inyo, may trabaho ka, hindi ka po pwedeng tumanggap ng ayuda. Ay hindi, sinabi yan sa yung akap. Lahat. Para yan sa mga nagtatrabaho at kapos. O yung mga kinapos. Binadgetan kayo. Nakakapagtaka po kasi hindi SWD, hindi nila alam kung paano ipapamigay. Ang nakakaalam lang po mga congressman. Kaya magbantay kayo. Dahil noon, nung sa DSWD, nakakatanggap kayo, di ba? Kung congressman yan, nakpo. Nako. Okay, balik tayo rito kay Ben Tulfo. Naranasan kasi ni Ben Tulfo yun. No? Na hindi sila halos pinagsasalita. Inimbitahan sila dun para nabastos ang pakiramdam nila. Yung tipong inaakusahan sila na guilty agad. No? Samantalang, ito sinabi ni Ben Tulfo, lahat ng kinaso sa amin, pati sa ombudsman, na-dismiss. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. Pero nung sila ay iniimbestigahan, parang ang laki-laki na ng kasalanan nila sa bayan. Parang ito yung recently. Yun nga yung binibigay na halimbawa ni Ben Tulfo, no? Sabi ni Ben Tulfo, tulad niya si Galvez, di ba? Kaya pumalag si General Galvez Secretary Galvez Kasi grabe po yan. Yan po, hero po ng yan, di ba? Hero ng Marawi yan. Kaya pinagkatiwalaan yan ni Pangulong Duterte. Tignan po ninyo, na-iniksyonan po tayo lahat. Pwera na lang yung ayaw magpabakuna. Siya po yung naging pinamahala ni Pangulong Duterte dyan sa pagbili ng bakuna. Nabakunahan tayo lahat. Tigta 3 beses. Yung mga hindi nakatatlo, ayaw nung magpabakuna. Magaling. Nakakatakot naman kasi. Yung iba kasi nagkakaroon ng feedback na nanghihina sila. Kung tao. Tapos,
Alam niyo po yung kaya nagagalit yung mga inaakusahan na corrupt. Kung hindi ka corrupt tapos inakusahan kang corrupt, putya magagalit ka talaga eh. Alam niyo yung ramdam ko yung nararanas. Kaya ako nanggigigil ako rito sa mga nagsabing bayaran ako eh. Sabi ko nga, sige kayo naman maningil. Wala pa ako natatanggap eh. Gusto ko talaga yan. Nananawagan nga ako ng pangkap eh. Kayo naman maningil, hati tayo. Nakakaasar po kasi yun eh. Alam mong maraming bayaran, no? Tapos ikaw hindi ka nababayaran. Tapos pagbibintangan ka, masakit yun. Lalo na po, alam ni Galvez na punong-puno na corruption. Military yan eh. Merong mga intelligence yan. Kilala nila kung sino mga corrupt. Tapos ikaw na hindi corrupt, pagbibintangan kang corrupt, ang matindi nun, ang mga banat ni Raffy Tulfo, patunayan mo na hindi ka corrupt. Yung sinabi sa kanya, binutata siya, mismong kapatid na nagsabi. Ano sinasabi ni Ben Tulfo? Hindi po pwede. Yan yung basic yan sa batas, di ba? Kung sino yung nag-aakusa, siya yung may burden of proof. Kung ikaw ang nag-akusa, na corrupt yan, si Galvez, magbigay ka ng pruweba na corrupt sila. Hindi yung sabihin mong corrupt si Galvez, tapos patunayan mo Galvez na hindi ka corrupt. No, yun, mahirap talaga kasi yun nga sa sinasabi ni Sir Badong, kung si Galvez talaga is wala naman talagang bahid ng ganun. At syempre, napagkatiwalaan pa nga siya ng Pangulo. Si FPRRD naman kasi, hindi naman basta-basta magtitiwala yan kung ikaw talaga corrupt o may ginagawa kang anomalya na hindi maganda. Siguro kaya pinagkatiwalaan yan is, yan nga sinasabi, naging hero sa Marawi at talagang katiwa-tiwala lahat ng mga naging galaw niya. Ngayon, yung binatikos nga siya ni Senator Raffy, di ba? Na yung patunayan mo ganito na hindi ko yung mga sumusurrender nga na sa mga baril-baril, di ba? Bakit may sumusurrender na walang dalang armas? Diba? Pwede namang sumurrender sila na kahit wala silang dalang armas eh. Siguro sinasabi ni Senator Raffy doon na mamaya nagpapanggap lang yan. Kailangan talaga may pruwebang may armas. Kasi kahit sino, taong labas ako, magbabagong buhay ako. Kahit hindi naman talaga totoo na wala akong armas eh. Ganito eh, tinapon ko na sa kanal kahapon. Bigyan ako 100,000. Yun ang iniisip niya. Pero talaga, sinabi nga ni Ka Eric, may mga sumusurrender talaga na walang armas. Diba? Yung binaba na nila, minsan hindi na nila dinadala, pero talagang kapanalig talaga sila dati doon. Tapos, yun nga lumalabas, baka nagiging, dahil nga, mas mataas yung sumurrender na may armas sa walang armas. Parang ganun ba yun? Yung may armas doon pinagbasihan, yung sumurrender. Kaya napagsabihan ngayon silang, baka mamaya may ginagawa kayong hocus-pocus. Diba? Parang ginanon nga si Galvez. Siyempre, masakit yun. Kung wala ka naman ng ginagawang kung wala ka namang ginagawang alat o hindi maganda, masakit yun. Diba? Mapagbintangan ka ng ganun. Pero syempre, bago ka magsalita o magbitaw ng salita na ganun, na pagbintangan mo isang tao, is maganda kilalanin mo muna. O kaya, meron kang sapat na ebidensya nga naman na ihahain sa kanya na ganun ang ginagawa niya. Sabay ipapaliwanag mo sa kanya kasi kung patunayan mong hindi ka corrupt, hindi ka kurako, hindi ka wala kang ginagawang anomalya. Syempre, madali lang naman sa salita yun. Pwede rin naman siya kumuha ng kahit na anong ebidensya na magpapatunay na matino siya. Dapat kung ikaw ang nagbibintang, meron ko talagang ihahain na ebidensya na ganun talaga siya. 'Di ba? Hindi yung para sabihan siya na ganun na patunayan mo. Di ba? Alam nyo, Tulfonatics lahat yata na nasa gobyerno. Yan po nag-akusa ng 51 billion. Wala pong akusa. Mas malupit yan. Sa akin naman kasi nakakatulong naman si Senator Raffy. Meron siya mga magagandang adhikain na nakakabilib. Pero minsan din, merong mga exage, meron din mga hindi maganda. Wala naman siyang masyadong alat sa akin. Kumbaga yung minsan lang na ganyan klase na kahit hindi niya napag-aralan, hindi niya kinilala, wala siyang sapat na ganun, minsan nahuhusgahan na kaagad yung tao. Nasasagasaan niya na agad. Yun ang medyo hindi lang maganda ng konti kay Senator Raffy. Pero yung pakikipaglaban niya, yung mga taong bayan, inaano niya yung karapatan is nakakabilib yun. Pero doon lang tayo sa medyo yung pagsagasa niya na sa iba na nagiging sobra na. May pondo palang 51 billion. Ha, puta, magnanakaw! Mga Duterte! Ganun kagad yung mga buwang eh.
Alam niyo po, meron akong nabasa na ano, no. Kaya pala, ako, ito, naniwala ko rito. Kaya po maraming bugok na followers si BBM. Kasi dahil dito, ito, 43.9% of Filipinos say they follow influencers or other experts, which is about double the worldwide average. Akalain po ninyo, tayo pala rito sa Pilipinas, no? Sa buong mundo, 22.6 lang yung naniniwala sa mga influencer. Dito po sa Pilipinas, halos doble, 43.9%. Kalahati ng nanonood o kalahati ng mga Pilipino naniniwala sa mga influencer. Kaya po, kung marami pong influencer na bugok, marami rin po magiging bugok na follower. Yun lang. Mas naniniwala na po yung mga Pilipino sa mga influencer. Particular po sa politika. Hindi na po naniniwala yan sa mga kita nyo. Yung mga influencer ang mga sikat ngayon. Di ba? O yung mga vlogger. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming bugok na follower po ang administrasyon. Tignan nyo naman, panay bugok yung mga vlogger. Ayon nga kay BP Sara, pag wala kang magandang sasabihin, no comment ka na. Bakit inuulit-ulit nila yung 51 billion, 51 billion, 51 billion? Sino po dapat ang nagpapatunay na may nakawan dyan? Sila dapat, di ba? Kasi nasa accuser yung burden of proof. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay na may nakawan na naganap. Hindi nga nyo alam na hindi palaki. Alam nyo kung bakit bugok? Kasi aakusahan mo, ang ibig sabihin niyan, meron kang ebidensya. Pero kung akusa ka ng akusa, pero wala ka namang ipinapakitang ebidensya, ay hindi maganda yun. Diba? Pambibintang yun. Talaga. Oh. Biruin nyo, tawa siguro ng tawa si Saldico. Si matalino yan, malamang. Congressman. Ito lang sasabihin ko dyan. Bahala na yung mga bugok na follower na magpalaganap. Kita mo, magiging malaki issue. Paano magiging malaki issue? Wala kang binibintang. Sabi siguro nung kakwentuhan habang gustong kung kakwentuhan yun, kung ako kakwentuhan ni Saldit, inopen niya sa akin, ganito ko atakayin si Pulong. Sasabihin ko may 51 billion siyang pondo. Anong atake dun? Siyempre sabihin, anong atake dun? Sasabihin mo ba nagnakaw? Hindi. Ba't ko naman sasabihin nagnakaw? Wala naman akong patunay. Anong atake dun? Basta. Galing, no? Imbento. Basta mapagbintangan mo lang pag hinanapan ka ng ebidensya. Hindi. Narinig ko sa kapitbahay kahapon. Yun. Manood ka na lang. Sasabihin ko lang may pondo si Pulong na 51 billion. Magwawala na yung mga ano. Yun nga nangyari. Parang iinisin lang. May 51 billion pala yan. Ano nangyari sa Davao? Bumaha sa Davao. May 51 billion bumaha. Nagwawala kami kasi tinataktak namin utak namin. Parang galitin yung mga tao na alam nating antay sa kanila. Para lalo silang mag-isa ng mag-isa. Ganun yan eh. Wala silang makuwang paliwanag eh. Bakit bumaha sa Davao? May 51 billion. Ngayon ko na-realize, kaya pala. Di ba? Kaya naman pala, pwede pala yun kasi nga, kung bugok ang mga influencer, kung bugok ang mga vlogger, malamang ganun din, bakit tayo nagagalit? Basta magalit ka lang. May 51 billion, di ka pa magagalit. Ano? 51 billion na, magalit tayo. Puta talaga mga Duterte niyan. Galit kami. Bumaha. May 51 billion na, bumaha-baha pa. Ayun, natating natungayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natungayan natin si Sir Badong Aratoles. Ayan, no, parang baby lang, no? Kapag nakitang umiyak yung isa, iiyak din siya, parang bata. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.